Kumusta mga brad? So ngayon nga po ay nilabas na ni CF Moto ang kanilang pangmalakasang retro classic scooter. Ito ang CF Moto Aura 150. Itong motor nga po na ito ay talagang hindi basta-basta. Parang nasa kanya na yata ang lahat. Pagdating sa looks talagang napaka-moderno niya. Ang galing nga po ng pagkakadesign sa kanya. At hindi lang yan sapagkat pagdating nga din po sa specs at mga features, kargado din. Kaya kapag ito yung naging motor mo, panalo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa wakas nga po ay nilabas ng CF Moto yung kanilang pangmalakasang retro modern classic scooter. Hindi na po natin may pagkakaila na talagang napakagwapo nito. Kumbaga hindi lang ito basta isang ordinaryong classic scooter. Talagang espesyal siya. Pangmalakasan. Kaya yung presyo nito, hindi rin natin masabing budget meal. Ginalingan na nga nila tapos gustong pa mura. Baka murahin ka nila. Doon nga po sa mga taong mahilig sa mga modern classic scooter, for sure na-excite na sila dito sa motor na ito. Siguro yung ba sinasabing, ba't ka ma-excite dyan? Made in China naman yan. Ganon nga po yung sinasabi ng mga taong halos lahat ng gamit nila, made in China. Kung dati nga po nababansagan silang sirain, low quality, walang kwenta, basura, etc. Iba na po ngayon. Halos lahat na po ng gamit sa mundo, made in China. Kaya, pa-China. At dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto Aura 150 na mayroong 149.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang compression ratio 11.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 15.8 horsepower at 8,500 RPM, 14.3 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 8 liters fuel ng capacity, so napakalaki. Na kumukonsumo naman ng 42 km per liter. Para sa akin, matipid na yon. Try mo Muse 40. Mapapamura ka ng pisti. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/12 sa harap at 120/70/12 din po sa likuran. So pares yung gulong niya sa harap at sa likod. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, pares din po itong may ABS. O diba, retro classic na may dual channel ABS. O diba, ang tindi. Ang kanyang seat height ay may taas na 770mm at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 132 kg. So medyo may kabigatan din itong motor na ito. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At ang ganda nga din po ng pagkakadesign nila sa kanyang DRL. Classic na, classy pa. At hindi lang yan sapagkat meron din po itong dashcam. May camera po siya. At hindi lang isa, hindi lang tatlo, kundi dalawa. O diba, saan ka pa? Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na po. Angas. At naka-keyless, syempre. Hindi lang yan sapagkat meron din po itong TCS or Traction Control System. Idling Stop System meron din siya. At meron din po itong USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating red horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa presyo nito nga po, nagkakarga ng 131,000
700 pesos. So pagdating nga po sa bagay na yun, kayo na bahala magsabi kung mahal ba or hindi. Diyan naman kayo magaling. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang kayo sa baba. Okay, bye.